Alright, may mga concern kasi kung one meal a day lang dapat pakainin yung mga aso, hindi kaya magutom yung mga aso, magkaroon ng problema sa energy na meron yung aso sa buong maghapon. Ito po yung video tungkol dyan. No? Kasi may mga studies po na conducted through many years at very extensive yung mga studies na ginawa ng mga scientists na gumawa ng studies na to na lumabas recently lang na ang mga aso na pinapakain one meal a day compared dun sa mga asong pinapakain ng mga twice or thrice or more times per day, yung mga asong pinapakain, yung mga adult dogs ito na pinapakain one meal a day ay mas matatalino, mas healthy compared dun sa mga iba at mas mahaba ang buhay compared doon sa mga pinapakain multiple times a day. And kagaya ng video na bago itong video na to na nilabas ko kanina lang, ang mga dogs na pinapakain na one meal a day, ang dahilan kaya sila mas healthy at mas malusog ay mas nakakapagpahinga kasi yung sistema nila. And dogs are carnivores, hindi po sila herbivores, hindi kagaya ng mga kambing na kailangan kain ng kain kasi meron silang rumen, yung tiyan nila iba kasi yung itsura ng mga rumen or yung mga stomachs ng mga goats, kailangan nilang pakainin yung mga bacteria doon para i-ferment yung mga damo-damo. And pagka na-empty yun, hindi maganda para sa kanila. Pero ang mga dogs po ay hindi po ruminants, hindi po sila herbivores, carnivores sila. Meron silang simple stomach, kagaya din ng sa mga tao. No? Pero ang mga dogs ay carnivores kasi lahat sila ay mga descendants ng mga wolves. Ngayon, ganito, no? Bakit hindi naman nyo kailangan problemahin na mawawala ng energy or baka naman mamatay sa gutom or mahilo sa gutom yung aso nyo throughout the day? Okay, pag ang aso po sanay sa multiple times a day, ang nangyayari niya, nagiging dependent sila sa bagong pasok ng mga sugars and mga sangkap ng kinakain nila. Pero pag ang aso po ay nasanay lang ng one meal a day, naku, ang ganda po niyan lalo para sa kanila. Kasi once na pinakain nyo yung aso one meal a day, kung kumpleto naman po lahat yun, dapat kumpleto yung meal na yun. And of course, ang pinapakain namin sa mga dogs namin ay SDN42. SDN or Super Dog Nutrition was formulated by me 9 years ago na, and pinapakain namin yan sa lahat ng mga dogs namin sa Manalo Canine, lahat ng mga working dogs namin sa field, na sinupply din namin sa Coast Guard, sa Marine, sa Army, sa Malacanang at sa mga pinapadala namin abroad. Lahat yon pinakain namin ng SDN. Lahat ng mga dogs namin ngayon na nandun sa Manalo Resort Hotel, pati doon sa old kennels namin, pati yung mga nakadeploy, SDN lang po pinapakain yan. Walang supplements, walang kahit anong dinadagdag, walang pampalasa, hindi namin nilagyan ng rice, wala. SDN lang po talaga. Purely, and one meal a day lang po ang pagpapakain ko sa kanila. Pati yung mga dogs ko dito sa bahay, si Logan at saka si Lagerta, si Pepper at saka si Caramel, ay puro po one meal a day lang po sila. So, ngayon, bakit hindi ako nangangamba? Kasi kompleto na po yung SDN, lahat po nandyan na. And pag pinakain mo ng proper amount, no, 1% lang ng body weight nila per day. Halimbawa si Logan po, si Logan ko ay 36 kilogram dog. So I only feed him mga 300 to 350 grams per day. Ayun, kaya yung 1 kilo sa kanya, good for 3 days na yon. Bakit hindi ako natatakot na mawalan siya ng energy? Ganito po kasi yan. No? Pag kumain po ang aso ng SDN, ng pagkain nila, ay masustore na po yung energy nila doon sa, number 1, as glycogen sa liver at saka sa mga muscles. Yung glycogen yon, mga reserve yan, reserve na energy nila yan. And pagka may sobra pa ay nagiging fats. Okay, napupunta sa mga adipose cells nila, sa mga adipose tissues nila, na-store yan as fats. Tapos, nagre-release ngayon yung digestive system niya ng enough glucose para manatili sa blood nila. Okay, sa tamang levels lang. Hindi dapat susobra yung glucose na yon sa blood, hindi rin dapat bababa. So, pagka bumababa, pagkatapos kumain ng aso, di ba, tataas bigla yung glucose yun sa blood, as well as magsusstore na yan ng glycogen sa liver tsaka sa muscles niya. And magsusstore na rin ng fats sa kanyang mga fat cells sa buong katawan. So, ngayon, just right after the meal, ang dami rin, ang taas din ng blood glucose ng aso kasi kakain nga lang niya at prinasas nga ng katawan niya yung food. And
Yung sumobra sa kailangan niya dun sa blood glucose niya ay na-store na nga. Pero habang tumatagal na after the meal, after 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, bumababa yung blood glucose. Pero ito naman glycogen, i-release na ngayon ng katawan ng aso ninyo from the liver and the muscles para masapatan ulit yung blood glucose levels. Kasi yung blood glucose, yan naman ang transport sa buong katawan, pagkain ng brain, pagkain ng lahat ng mga tissue sa buong katawan. So kapag yung yung glycogen naman na nasa liver and kidneys ay bumababa, hindi naman po mauubos yan hanggang umabot ang mga 16 to 18 hours sa tao, ganun din halos sa dogs. Pag bumaba na yan, tsaka naman yung fat reserves naman niya, ang magtataas naman ng blood glucose levels. Alright, so ang una munang nade-deplete kapag katapos kumain ay yung blood glucose. Ang second na made-deplete naman is yung muscle and liver glycogen. And then, tsaka lang yung fats. Kaya yung aso nyo, kung hindi naman po mapayat, kung merong kahit konting fat cells yan, ay hindi po mamamatay yung aso nyo sa gutom. And hanggat may maayos na musculature yung aso ninyo, hindi rin mamatayan kasi yung muscles din, na-convert din yan into energy, yung mga muscle proteins. Okay, na-convert into energy yan. And ang kailangan po ng mga aso is protein, more than carbohydrates or fats kasi yan po talaga yung staple diet ng mga dogs. Fats is also good, no? Pero pag sobrang pinapakain mo sa aso mo na fats, ay hindi rin maganda. At nagiging empty calories lang po yan, store lang din sa fats and naging obese yung aso pero halos wala pong magandang naidudulot kapag fats lang. So, yung formulation po natin ng SDN42, napakaganda po niyan, saktong-sakto lang yung fats niyan, hindi po sobra. And yung animal protein content po nito napakataas, napakaganda. Kaya sobrang ganda para sa mga dogs natin. Only feed the right amount, konti lang naman ang kailangan. Pero hindi po mamamatay sa gutom, hindi rin mawawala ng energy yung aso ninyo. All our dogs are so energetic at talaga naman kapag alam nyo kasi nakakawala rin yung energy yung kain ka ng kain kasi yung sistema ng katawan mo doon nagpo-focus sa digestion, doon nagpo-focus sa iba-ibang mga prosesong nangyayari. Kaya mas malinaw, ako kahit sa tao ay ganyan din, mas malinaw ang pag-iisip ko kapag 1 meal a day lang kinakain ko, kesa kung magsa-start ako umaga, kain na ng kain, tanghali kakain na naman ako, tapos hapon, gabi kakain na naman ako. Nako, ang bagal ng takbo ng utak ko niyan. Mas clear ang utak ko, mas mabilis ako mag-isip kapag 1 meal a day lang. Yan. Tapos yung tamang pagkain pa. Alright, so if you feed your dog SDN, you're doing the best for your dog, especially if you're feeding SDN42, okay din yung SDN28. SDN21, pang masa natin yan. And maganda rin naman po sa katawan ng aso yan. Of course, we also have Milo and Friends dog food na rin. No? Nirelease natin yan. And Milo and Friends dog food, yan naman po yung pangmasang-masa talaga natin. Alright, so if you are interested sa SDN, available po yan sa TikTok shop natin, available po sa Shopee, Lazada, Lazmall, Shopee Mall, and also sa dealers, veterinary clinics, mga pet shops nationwide. Okay, kung hindi niyo po mahanap sa lugar niyo, message lang po kayo sa amin, tulungan po namin kayo makahanap and isend po namin sa inyo yung links ng online shops. Alright, so yan po, hindi po magugutom yung aso niyo, bagkus. On the other hand, mas magiging healthy, mas magiging matalino, mas haba ang buhay niyo, ang buhay ng aso niyo kapag 1 meal a day lang siya kakain. Basta, kompleto na po yan. SDN po ang sagot dyan.